Hindi stretch limousine ang sumundo sa kanila sa Heathrow International Airport. Itim na Bentley ang dala ng driver na pumikap sa mag-amo. Tulad ng dati, sa unahan pumuwesto si Tricia, katabi ng medyo maedad na driver. Hindi Caucasian ang huli. Middle Eastern ang physical features nito pero naka-uniforme ito ng pang-tsuper. Excited si Tricia habang nakatanaw sa dinadaanan nila. Hindi kataka-taka, kahit sa pangarap, hindi niya naisip na makararating siya sa England. Hindi niya pansin ang driver na napuna niya, basta rin lang may tsansa ito, ay inoobserbahan siya from the corner of his eyes. Pero ano ang papansinin nito sa kanya sa loob-loob niya? Ang gayak niya ay ayon sa regulasyon ng conservative dressing sa tulad niyang foreign worker sa bansang pinanggalingan ni Madam. Kulay cream na pantsuit, takip ang leeg at ang mga braso niya. Wala nga lang siyang suot na headscarf. Ginagagay pa lang nila ang kahabaan ng lansangan kung saan naroon ang apartment building na tirahan ng mga Zaire ay nalula na si Tricia. Bago sila lumipad pa London ay nagbasa-basa na siya sa aklatan ng palasyo ng mga amo. She read all she could about England, especially about London. Nagka-interes siya sa mga tunay na palasyo roon. At isa sa pinaka-expensive na neighborhood sa London, sa West London. Malay ba niyang doon nakatira si Madam? Nasa vicinity ng parke ang Kensington Gardens, ang apartment. What's more thrilling for Tricia? Katapat din yun ang Kensington Palace. Buong 8th floor ng very exclusive apartment building, ang Albert Mansion, ang tirahan ni Madam. Pagdating doon, kulang na lang maghubad kaagad ang amo ni Tricia sa bulwakan. Sabik na sabik itong palitan ang suot na jilbab. Pero naroon pa ang private sofa nitong si Azam. Ito ang nag-akyat ng lahat ng mga bagahe nila. May sinabi si Azam sa amo sa kanilang lengguwahe. Sumimangot ang amo. Sabi nito sa driver, "We are in England, so speak in English. How many times will I tell you that?" "I'm sorry, madam," anang driver. "I forgot." "You may go," sabi ni Madam. "I will call you when I need you to drive for me." Pagkaalis ni Azam, telepono ang hinarap ng amo. May mga tinawagan ito. Mostly ay English ang salita ni Madam Yasmin, pero manaka-naka ay bigla itong bumubulalas sa native tongue nito. Nahinuha ni Tricia na kababayan ng amo ang kausap nito pero naroon din sa London. Nag-asikaso naman si Tricia sa pag-a-unpack ng mga gamit ng amo. Pero nang pumasok siya sa walk-in wardrobe, namangha siya. Punong-puno na iyon ng mga damit. Mostly cocktail dresses na makikinang at sobrang sexy. Ang isang panig ng walk-in wardrobe ay puno ng shelves na kinalalagyan ng mga sapatos, bags at iba-ibang accessories. Puro colorful at mamahalin. Pang-party at pang-disco ang itsura ng karamihan sa mga iyon. Maya-maya, pumunta sa walk-in wardrobe si Madam. Namili ito ng damit at katernong sapatos at bag. Pagkaraan, anito kay Tricia, "You may occupy the guest room across the hall, the one nearest the bathroom. I'm going out." "Shall I do your hair, Madam?" tanong ni Tricia.
Umiling ang amo. Nito. No, I prefer to just let it down. I'm going to the gym first. I'll be back much later tonight. Do not wait up for me. Habang nagpapalit ng damit, sinabi pa ng amo kay Trisha na huwag mag-abalang maglinis o maglaba. There's a maid service here, anang amo. More like a hotel. The chambermaids come daily, in the morning, 1 hour or so a day. There's also laundry service. You don't have to do a thing. If you want to eat, just use the phone and ask for room service. Order any food that you want from the restaurant downstairs. Thank you, madam, sabi ni Trisha. Binigyan siya nito ng duplicate card key para sa apartment. Shall I call your driver, madam? Tanong ni Trisha sa amo. May maliit na lounge sa isang bahagi ng basement parking kung saan naka-standby ang mga driver ng tenants ng apartment building. Doon lang tatawagan si Azam. Agad na umiling ang amo. No, my friend's picking me up. Anito. Habang binabrush ni Trisha ang mahabang buhok ni Madam nang nakabihis na ito, nagpaalam siya kung pwede niyang gamitin ang telepono. I just want to call my family in the Philippines, Madam. I want to inform them that we arrived here safely. It will only be a short call. And you may please deduct the phone charges from my salary. Sagot ni Madam Yasmin. As long as we're here in London, you are allowed to make a phone call to the Philippines every week. But make it short, like 5 minutes. Otherwise, my husband's accountant would spot it and tell you off. Thank you very much. Siyang-siyang sabi ni Trisha. You are so kind. Tumawa si Madam Yasmin. Here in London, Anito, I am my natural self, kind and generous. As long as I have your loyalty, Trisha. Promise me that? Of course, Madam. Maagap na sagot ni Trisha. I am loyal to you. Tumunog ang intercom buzzer. May guest sila at nasa lobby iyon. Tumindig na ang amo. Makislap ang mga mata sa galak. Anito, that would be my friend. Okay, Trisha, I'm off. Get a good rest. Halos patakbong tinungo ni Madam Yasmin ang pinto. But before she turned the knob to open the door, bumaling muna ito kay Trisha. When you call the Philippines, Anito, tell your cousin, Alex, to work double time on his papers. I want him to fly to my country as soon as possible. I want to have my own personal chauffeur when we return there in 2 months' time. Pagsara ng pinto, hindi napigil ni Trisha ang matuwa. Kahit hindi siya inutusan ng amo, talaga namang si Alex ang tatawagan niya. Nang makontak niya ito, ang katuwaan niya ay talagang ganoon na lang. Kulang na lang na mapaluha siya pagkarinig sa tinig ni Alex. Miss na kita, alam mo ba? Aniya rito. At naubos ang 5 minutes at panibagong 5 minutes sa pagsasabihan ni Trisha at Alex kung gaano na nila kamis ang isa't isa. Baon ang katiyakan sa puso na hindi nagbabago ang pagtingin sa kanya ni Alex. Napahimbing si Trisha ng husto pagkaraan. It was about 5 p.m. local time nang mahiga siya. Wala siyang ideya kung anong oras na nang maalimpungatan siya
sa kung anong narinig. Nagmumula iyon sa salas, tila daing ng isang binabangungot. Bumalikwas ng bangon si Tricia. Hindi na niya namalayan nang dumating ang amo niya. At kung ito ang binabangungot. Nataranta na siya habang nagmamadaling lumabas sa kanyang silid. May malamlam na liwanag sa salas. Sindido ang wall lamps, bagaman nakadim ang ilaw sa mga iyon. Napamulagat si Tricia sa nakita. Nakahiga ang amo niya sa divan. Wala itong saplot na anuman. Sa ibabaw nito'y isang lalaki, nakahubad din. At kinakatalik si Madam Yasmin. Shocked to death talaga ako, dear heart. Nagbalik agad ako sa bedroom ko, nahiga, nagtalukbong ng kumot at mariing pumikit. Inisip ko, nananaginip lang ako. Walang-wala sa hinagap kong pwede iyong gawin ng amo ko. Nakatulog naman uli ako agad at paggising ko, mabilis na sumingit sa aking alaala ang nasaksihan kong pakikipag-sex ni Madam sa ibang lalaki. Kako sa sarili ko. Panaginip lang siguro ang lahat. Panaginip nga lang kaya ang nasaksihan ni Tricia o ang mismong dahilan ng pagkainip at pagmamadali ng kanyang amo na kumawala sa para rito ay nakasisiking buhay sa sariling bansa. Simula lamang ito ng pagkamulat ni Tricia kung gaanong pagkukunwari ang kinakailangan para muli silang magkapiling ng pinakamamahal niyang si Alex. Abangan!